Kaugnay po ng balitang yan, nasa Zoom na po natin. Tapos na mag-therapy si Congressman Ronaldo Puno ng unang distrito ng Antipolo City at House Deputy Speaker. Mr. Congressman, magandang umaga po, sir. Good morning, Alvin. Morning. Opo, tinuluyan po pala ni Razon si Barsaga. Although sabi naman ng Barsaga, mag-antay kayo. May privilege speech ako sa Pebrero pagbalik ko sa kamera at ibubunyag ko lahat ng ebidensya ko. Ano pong masasabi niyo doon? Bakit naghihintay pa siya hanggang Pebrero? Kung meron ba talaga, dilabas niya na ngayon, hindi ba? Total, ito mga paratang niya, dyan din niya sa social media linabas. Actually, tingin ko walang proof yan eh. Opo. Walang pagpatunayan. Dahil alam ko naman ang nangyari. Talagang walang ganyan. Ewan ko saan nanggagaling yung mga invento niyang mga ganyan. Dahil paano kami susuhulan para sa isang speakership fight na wala namang kalaban. Ayun na nga Alam sabi mo ko kanina, na parang sa pagkakaalala ko, parang walang kalaban si Romualdez noon eh, ano po? Wala. Oo. Wala talaga. Kaya nga, ewan ko, talagang naghahanap lang ng attention siguro itong batang to, no? Pero alam mo, medyo seryoso talaga yung ginawa niya dahil ito na nga, sinusubukan naghihirap na nga kami para mabawi yung pagtitiwala ng ating mga kababayan. Babanat siya ng ganyan na walang kabase-base. Ewan ko kung bakit niya ginawa na biglang-bigla na naman. Although nakita natin na sa mga nakaraang mga araw, although yung huling mga post niya kung saan siya nasuspinde, binaba niya, tapos tubigil siya sandali, ito na naman siya, no? Siguro na natutuwa lang siya siguro sa atensyon na nakukuha niya. Pero kawawa naman lahat ng mga sinisiraan niya, no? Kasi lahat ng NUP members, tinitira niya. Lahat ng nandun. By the way, kasama siya doon. Kasama yung nanay niya. Kaya alam nila na wala naman sinusuhulan doon. At alam mo, mahirap yung gumawa ng ganyan. Naninira ka ng reputasyon ng tao. Di bali na kami, politiko kami, sanay na kami dyan. Pero yung mga negosyante, yung mga nasa private sector, na naghihirap para, alam mo, pagandahin yung kanilang reputasyon para tulungan tayo ng mga ibang bansa, mga bangko, mga financial institutions, no? Tapos ito pa si Mr. Rason ay isa sa malaking haligi ng ating ekonomiya, yung mga ports natin sa kanila ang pagmamanage niyan, ano? Yung patubig, tapos pa ngayon pati power sa mga ibang lugar na Pilipinas. Siyempre maraming kausap yan all over the world, ano ha? Tapos titirahin mo ng ganyan. Napakababaw, walang kabase-base. Ito siya, pagdating ko sa Congress, sana makabalik ka sa Congress kasi kami naman sa Congress, sa tingin namin, wala ka ng karapatan bumalik pa dyan. Narinig ko nga na gusto niya mag-resign. Ituloy na lang niya sana para dyan na lang siya sa social media niya na banat ng walang base. Oo. At tignan natin kasi hindi lang si Mr. Rason ang magpa-file ng kaso sa kanya dahil alam mo siguro, Alvin, siguro mga 40 miyembro namin na nandun eh. Baka May mahigit pa. pinost siya, Kong eh. May pinost siyang picture na parang may party. Nandun kayo. Christmas party talaga yun eh. Or anumang party yun. Hindi ko maalala ano ng party. Marami kami party. Siyempre. Madalas kami magsama-sama. Yan yung isa sa mga pagkakataon na napunta si Mr. Rason. Kasi siguro kung makaka-anim o maanim kami yung mga pagsasalo sa isang taon ng NUP, kung makarating si Mr. Rason dyan once or twice, swerte na. Kasi siyempre busy yung mama eh. So, hindi ko nakikita yung post niya, hindi ko nakita yung picture. Pero talagang masama ba mag-party? I mean, actually NUP every month may meeting kami. No, hindi ko alam kung alam niya yan. Baka hindi siya nag-a-attend dati. Opo. Pero every month may meeting talaga kami. So, pero yun ang pagkakwento sa akin na ibang kasama ko, ando naman ang nanay din niya. So, hindi ko maintindihan bakit pati nanay niya na mayor sinusuhulan namin para maging speaker si Romualdez. Ano ba yun? Oh. Pero ano ang gagawin ninyo? Panibagong ethics complaint na naman ba ang mangyayari nito laban sa kanya? Hindi pa nga siya nakakabalik. Hindi ba suspended pa rin siya hanggang ngayon? Oo nga. Number one, papailan din namin siya ng libel and cyber libel case, no? Kasi binanggit niya lahat ng NUP members na nandoon. So inaalam ko ngayon sino yung mga NUP members na nandoon. At sinabi ko sa kanila, lahat tayo na libel diyan, no?
So ako personal, magpa-file din ako. Siguro may alam ako na ilan-ilan na nakahanda na yung kanilang filing din sa iba't iba't yung distrito nila, no? Ngayon, doon sa suspension niya, nag-file kami ng motion sa committee dahil hindi pa nga tapos yung kanyang suspension, nag-umpisa na naman, di ba? So sabi namin, siguro para na lang alam namin na talagang lehitimong isip ito, bago siya bumalik, magpasailalim siya sa isang Congress-appointed psychiatrist para i-check yung kanyang mental fitness. Kasi kung, maaring pagpasensyahan na lang natin to kung talaga may diferensya, no? Pero kung wala, di talagang may criminal liability siya. Talagang tutuhanin namin siya. And then, malamang, dahil dito sa mga bagong ginawa niya, papayag ulit kami ng kaso for further suspension if not expulsion. Kasi medyo sumusobra na parang parang minamaliit na yung Kongreso, binabaliwala niya at pinagtatawanan pa niya yung mga desisyon ng Kongreso na nagdidisiplina ng mga members namin. Okay. So tingin ko hindi siya bagay sa House anymore. So malungkot kasi kapartido namin yan, kaibigan namin yung tatay niya. Pero hindi na pwede yan. At kami naman, dahil sa NUP, ang head kasi ng chapter, kasi Congress party kami, no? Ang mga chapters namin are congresses, no? Districts ang aming chapter. Siya yung head ng chapter ng NUP in Dasmariñas, Cavite. So dito sa mga darating na araw, makikipagsangguni ako sa aming mga members dahil i-dissolve na namin yung Dasmariñas chapter ng NUP. Lahat ng mga councilor dyan, puro NUP yan Pero kung siya ang namumuno dyan at umalis na siya sa partido, so hindi namin alam anong status ng chapter na yan. So mag-uusap-usap kami, malamang i-dissolve namin yan, yung chapter under Barsaga, tapos magtatayo na lang kami ng bago pang chapter dyan sa Dasmariñas. Okay, sige. Basta may ibang topic ko, baka maubusan tayong oras. Ay balita namin, may magfa-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa Congressman Puno. Anong basa ninyo? Sa palagay niya, iuusad ba yan? Alam mo, sa akin at sa maraming nakakausap ko, parang sa Congress, parang sawa na kami sa impeachment Ang dami-daming pinag-uusapan ang dami nating problema. Hindi pa nga natatapos itong pag-iimbestiga dito sa mga nangyari sa mga flood control, di ba? Tuloy-tuloy pa yan. Si Senator Lacson, tuloy-tuloy pa yung investigasyon niya at mabuti na lang, tinutuloy niya yung investigasyon niya. So, palagay ko marami pa kami dapat isipin. Siyempre, katungkulan namin na pag may dumating na impeachment complaint, titignan namin, di ba? Basahin namin kung meron bang base yan o wala. Pero sa tingin ko, kung hindi naman napakaseryoso, napakalinaw ng ebidensya at mga kung parang namumuliti ka lang yung mga nagpapile ng impeachment, kami talagang hindi na namin talaga, NUP at saka ako personally, hindi na namin talaga papansinin niya. Parang sayang lang ang oras. So it goes also for any attempts to impeach the Vice President. President and Vice President. Oo, lahat. Lahat na impeachment, parang wala nang saysay yan Kasi, ang dami na ng oras na nalagay dyan Kung saan-saan na nakarating yung mga impeachment na yan Tapos ang nakikita natin, siguro, hindi siguro malinaw at hindi gusto ng tao talaga kasi walang dinadatnan Oh. At ang dami natin kailangan pag-usapan. Alam mo, pag pumasok tayo sa impeachment, magko-committee hearings yan sa the Committee on Justice. Ang daming haka-haka na naman, at mawawala yung isip ng tao sa mga tunay na problema natin. Yung pagandahin natin ang gobyerno natin, gawin natin matino ang ating pamahalaan kung talagang pinagdududahan ng ating mamamayan yan, bawiin natin ang kanilang pagtitiwala, di ba? Tama na tong nagbabangayan, puro politika. Na alam naman natin walang pupuntahan, di ba? Kasi yung Senado ngayon sa tingin ko mahirap na may ma-impeach diyan So pwede na may mag-i-sponsor, 'di ba? May mag-i-sponsor din naman talaga niyan. Pero yung usad, malamang hindi uusad diyan at mauwi sa talagang impeachment. Tingin ko mauwi sa committee at most, no? Pero yung mga boboto yung 130 wala na yon. Unang-una, yung Supreme Court decision parang medyo pinahirap na yung ganyan na sistema So, tingin ko, pupunta sa committee, tsaka kung nandiyan siya sa committee, di pabayaan na lang natin doon at ituloy natin yung lahat ng ibang trabaho ng Kongreso. Marami tayong kailangan gawin, Alvin Oo nga. Itong taon na to, Sus Maria Josep, bumaksak yung economy natin. Ang dami nang nangyari.
kailangan tutukan natin mga problemang ganon. Hindi na pwede itong ganon, puro politika na lang at saka wala namang karason-rason. Pero Kaya nakakainis itong itong mga Barsaga na ganyan dahil talaga, hindi ba? Hindi, pero technically kung pwedeng sabayan. Ibig sabihin, sabay na nasa komite yung impeachment laban sa presidente at sa vice-presidente. Okay lang yun. Kakayaning asikasuhin ng chairman ng komite yun. Alam mo, 'di ba may patakaran na hindi ka pwedeng filean within 1 year of the last impeachment Tama, filing. tama. So ang kay Vice President mo ang matatapos yung 1 year period sa February. Kaya naririnig ko na marami nag-iisip-isip. Ngayon, yung kay Pangulong Marcos, ang alam ko ayun ko, I might be wrong. Ang alam ko bandang May na file yung laban sa kanya. So wala pang 1 year, Mayo pa yon. So baka hindi magkasabay. Ayun, so mauuna yung kay Duterte kung sakasakali man. Kung meron man. Pero sabi mo, yung National Unity Party, kayong pinakamalaki dyan sa sa Kamara, hindi kayo susuporta dyan. Sa tingin ko hindi. Tingnan natin, depende siyempre sa sa complaint. Pero kung yung walang bago, walang madiin na ebidensya, hindi naman mukhang malinaw, ganon, palagay ko. Hindi. Pero yung 130 na pirmahan, yan, sigurado ko, hindi kami sasali dyan. Okay, sige. And one last, gaano katotoo ang chismis na ikaw ang susunod na Speaker of the House? May mga kumakalat na ganyan, Congressman Puno Ang tagal na niyan, hindi ko alam sino nagkakalat ng ganyan, Alvin. Alam mo ako, sinisuporta ko si Speaker Bogie D. Kaibigan ko siya, wala naman ako nakikita so far, no? Na dapat ikabahala. So wala akong kaplano-planong ganyan, Alvin. NUP din yan si Speaker Bogie D? Hindi, he is a Partido Federal and then historically ang mga D ay galing sa NPC, National People's Coalition. Ayun. Wala namang plano yung mga kamiyembro mo na, teka muna, tayong pinakamalaki. Dapat galing sa atin yung speaker. Bakit hindi ikaw, Congressman Puno, speaker? Hindi, ang pinakamalaki is Lakas. Pangalawa lang kami at medyo halos tabla lang kami sa National People's Coalition ng NPC, no? Pero bakit hindi ko din meron tayong speaker ngayon? Pabayaan muna natin siya, tignan natin kung paano yung pagbabago sa ating Kamara, no? At sa akin, nandyan siya, pinili siya, bigyan natin ng pagkakataon, di ba? So wala namang need, kumbaga, maayos namang nagtatrabaho yung kasalukuyang speaker, hayaan muna natin siya. Sa ngayon, no? Kasi alam mo, ang problema kasi namin ngayon sa House, marami, no? Dahil dito sa nangyari dito sa budget na to, maraming mga alinlangan ngayon, hindi malinaw sa aming mga congressman paano kikilos, ano? Sige. Halimbawa, dun sa atin mga health assistance natin. Yung ginawa nilang report sa BICAM, parang medyo napagbawal na lahat ng mga public officials, hindi lang congressman, sa pagtulong dyan sa pag-implement ng mga projects na ganyan. Ngayon, kung alam kung paano ginagawa yung mga yan, alam niyo na maraming trabaho, office work, verification, libo-libo ang involved, na ginagawa dyan. Na yun ang ginagawa namin sa Congress. Ngayon, tumutulong ang mga congressman sa mga ahensya natin na gawin ito. Opo. Kung tatanggalin kami dyan, hindi namin alam sino yung gagawa ng trabahong magiging bakante, no? Kawawa naman yung napakaraming mga kababayan natin na umaasa din dyan kahit papano. Bawa sa amin, every week, dati sa nakaraang 6 na buwan lang, nung ako'y congressman. Every week, siguro, mahigit 2,000 yung natutulungan namin. At paglista lang yan, pag-verify ng list, padala mo sa DSWD, approve nila, tanggalin nila iba, balik sa'yo. Padala ka ng pangalawang, 2 ikot yung listahan na yan bago i-approve ng DSWD. Hindi na mangyayari yan. Tapos, alam mo, yung mga pagbabawal ng mga campaign material, pangalan mo, dati nang nandyan yan. Hindi naman talaga ginagawa na yan. Nandyan na sa mga dating patakaran ng DSWD at DOLE yung mga yan. Pati sa Department of Health. So ni minsan, Alvin, hindi ako nakapunta dyan sa mga payout na yan. At hindi naman sa ayaw ko pumunta, pero alam ko bawal So hindi kami nagpupunta. Tama yun. Pahabol, may isang issue na lang, pahabol. Yung kay Laviste, ang sabi pala ng Department of Energy, siya pa rin palang may-ari ng mga kumpanyang may prangkisa kahit nakaupo na siyang congressman. Bawal ba yun? Na sitting congressman ka, tapos meron ka isang kumpanya na nakakuha na ng prangkisa sa Kongreso? Well, ang usual style dyan
kung meron kang negosyo or korporasyon na involved sa mga gobyerno, pag ikaw ay nagtatrabaho na sa gobyerno, dapat mag-divest ka, no? Bentahin mo, ililipat mo yung pag-aari niyan. Pero kami naman sa NUP rin ngayon, meron kaming bagong panukala na ipapasok. Ito, next week, no? Pagbukas ng Kongreso. Sa amin, tingin namin, kung congressman ka, kung meron ka man korporasyon, kahit anong korporasyon, up to the fourth level of consanguinity, yung anak mo, kapatid mo, ganyan, na may korporasyon na nangongontrata sa gobyerno, habang nasa gobyerno ka, dapat bawal yung mga korporasyon na yung mangontrata sa gobyerno. Lahat. So, yung divest na ganyan, magda-divest ako, ililipat ko sa abogado ko. Wala, yung pa rin yun panloloko lang yun ng tao. Para sa amin, kung ikaw mag-congressman ka, lahat ng korporasyon na may connection sa'yo, hindi na pwede magkontrata sa gobyerno. Dapat ganun. Magpapanukalang batas kami dito sa darating na mga linggo. Very good. Mabuhay ka, Congressman Puno. Sir, salamat ha. Pasensya na sobrang aga. At least nagising pa rin kayo ng maaga. Thank you, Kong. Mabuhay ka. Thank you, Alvin. Mabuhay ka si House Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno ng unang distrito ng Antipolo City.